Ocho, impunso. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pinagbabayad ng Armed Forces of the Philippines ng 60 million pesos damages ang Beijing sa pinsalang idinulot ng pangaharas ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Navy sa resupply mission noong June 17. Sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner na hindi pa kasama sa 60 milyong piso ang kabayaran para sa sundalong Pilipino na naputulan ng daliri sa insidente. Ayon sa AFP Chief, nakasaad ang hinihingi nilang kabayaran sa China sa isang liham na ipinadala kay Defense Secretary Gilbert Teodoro na siya namang nag-abot nito sa Department of Foreign Affairs. At ang DFA naman ang nagparating sa China. Kabilang po sa sinira ng China Coast Guard ang 2 motorboats. Gayun din ang mga personal na gamit ng ilang Navy officers. Bukod pa sa kinuha nilang 7 baril na hiniling ni Browner na ibalik sa AFP. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos. Pagmaitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk Magandang morning. across Lamig. where the viaduct. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! It's a Friday! July, ano na ngayon? 12? 5. July 5, Kumbachero. Bibilis, ano? So 2 linggong eksakto, birthday mo na. Ganun ba? Oo, 2 linggo. Naman, 19, at isulat nyo po sa inyong mga kalendaryo, July 19, nangungumbida po kami ni Kumbachero sa kanyang 36th birthday, ano? 36th birthday. Baka maniwala mga yan, Hindi, nangungumbida. Nangungumbida po kami. Nangungumbida po kami sa inyo na sama-sama po tayong maghapunan, ano? Sa ating mga tahanan. Sabay-sabay tayong maghapunan sa ating mga tahanan. Tawagin niyo po ang inyong may bahay. Ito na, si Sherwin. Dala-dala na yung regalo niya. Ganun, meron na. Tingnan mo nga naman. Ayos. Tapos ay tawagin nyo rin ang inyong mga anak at sabihin nyo, hali kayo. Tayo ay maghapunan. Ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng karawan. Kanya-kanya pala. Ni Kumbachero. Kanya-kanyang kainan pala sa kanya-kanyang mga bahay. July 19, 2024. Tandaan nyo po, huwag nyo kalimutan. At yan din yung araw. Huwag kayo mawawala. Huwag kayo mawawala. At yan din yung araw ng turnover na siguro yan. Turnover na.
sa bagong DepEd Secretary. Ayan. Senator, ngayon po ay Secretary Designate na. Secretary Designate Sani Angara. Oo. Na ngayon pa lang pala meron ng mga bilin, ibinibilin ang Pangulong Bongbong Marcos sa ating incoming Education Secretary. This early? Yeah, at this early. Ang kailangan daw pagtuunan ng pansin ay improving teachers' benefits and elevate the quality of teaching in basic education. Ayun na nga. Teachers' benefits saka pagandahin ang kalidad ng pagtuturo, edukasyon. Kaya yung mga teachers enemy dyan, number one, mga bulakbol. mga bulakbol. Bilang na ang araw niya. Humanda na kayo. Ngayon pala ay eleksyon kumbatsero sa atin sa United Kingdom. Binabalita sa akin kanina ni Kong Abel Soliman, yung ating resident correspondent dyan sa London. At mukhang matatalo yung ruling party ngayon. Ganun. Oo, mukhang sino ba ang Prime Minister ngayon ng London? Ng UK. Hindi na natin, hindi masyadong... Hindi katulad dati na sikat si Boris, si Boris Johnson. Boris Johnson. Tapos yung dati, si Tony Blair. Sikat na sikat Mga pogi. Hindi si Boris Si Tony Blair pogi kasi mukhang artista ngayon, ang hindi tama ka, kumbachero, hindi man lang natin na-meet. Hindi mamimit natin biglang napalitan agad. Mapapalitan ka agad. Yung babae, di ba? Si Kong Abel. Pinabalita sa akin ni Kong Abel si Rishi Sunak. Conservative at ang liyamado ngayon at anytime ay magkakaalaman na pasok yung liyamado yung Labour Party. Ganun palang tawag sa mga party kasi parliament kasi ang parlamento ang United Kingdom. Kaya ang ini-elect nila ay yung mga members of the parliament. Mga PM yun At kahit na members of the parliament pa lang ang kanilang ini-elect. MP. Ano ba yan? Ang nalalaman na kaagad kung sino yung magiging PM. Kasi may pinaka-leader yung kanilang mga partido. Ayan. At ang kagandahan nun, ang pangalan daw kung batsero. Madaling tanggalin yung prime minister doon. Madali. Mag-election lang yung vote of no confidence lang. Tapos na. Si Keir Starmer. Hindi rin natin kilala pa ito. Malayo, baka sumikat din yan. Baka tambak itong ruling party dyan sa United Kingdom. Yan, sinusubaybayan din ho yan ng buong mundo dahil ang United Kingdom ay isa ring malaking puwersa, isa ring superpower tulad ng Amerika na magkakaroon din ng eleksyon sa November naman. Ano ba? May nabasa akong balita sa New York Times. Alam mo naman mga binabasa kong dyaryo. New York Times. Tapos ano sabi? Yung lead lang yung binabasa ko, nung itinataas ko ng ganun, naghihingi ng bayad. Ganun pala yung New York Times. In-out mo na kagad. In-out ko na kagad. Alam mo, pagkakakitaan mo pa ako. Akala ako pa. Pero ang unang bahagi nung binabasa ko, ang sabi, pinag-iisipan daw ni Joe Biden yung weighing his options. Dahil nga doon sa pagbira-bira sa kanya sa nangyaring debate. Kasi mismong mga kapartido niya dismayado, mga supporters niya dismayado sa kanyang performance do sa debate. At may mga meron siyang mga pinakahuling pakikipagpulong sa mga ang tawag doon, mga governors ng Democrat. Pati daw doon kumbatsero pati mga kapartido na nila medyo turn off. Dahil lalo pat ang binanggit daw
Kailangan ko ng mas mahabang tulog. Nung makita ko si Kong Angel dito, Kuya Angel, alam na ang sagot dyan. Eto na. Ulta Bayo, sabi ko. Kaya lang. Nung tinanong ko si Kong, sabi ko, mukhang may kumakalaban sa pampatulog natin. Sabi, hindi naman pampatulog ito. Naloko na. Hindi naman pampatulog to pampaganda ng tulog. Ayun, nako. Kaya nga sabi ko na, mali pala intindi ko dyan. Panginoon kong quality ng tulog. Quality. Napaka-importante. Yun ang importante. Ang tutulong, kahit maikli lang ang tulog mo, pero quality, yung malalim. Kapag malalim na tulog, malalim ang tulog talagang mo. ramdam mo na naka-recover ka Recharge ka. Tama. Kaya si Joe Biden pala, kung gusto niya. Tulog. Alam mo kung anong oras? Gusto raw niya, alas 8 ng gabi, tulog na siya. Para palang baby. So ibig sabihin, ngayon pa lang, hindi pa siya nare-re-elect. Yun ang ibinibili niya na para daw maging maayos pa ang kanyang panunungkulan ay dapat daw wala na siyang schedule after 8 p.m. Nako po, patay tayo dyan. Kaya sasabihin sa kanya ng mga Amerikano siguro, sige, matulog ka na lang. Matulog ka na lang. Maghanap na tayo ng ibang baka pwedeng ipalit sa iyo. Ang mas mahirap dyan, paano kung paano yung mga botante sa New York? Oo. Di ba? Ang New York ay tawag the city that never sleeps. Patay ka dyan. Ang mga kumpachero ng bayan. Katunyin. Cherry. Dos. Nakatulog na kaya ng maayos-ayos sina Senators Nancy Binay and Alan Peter Cayetano? Matindi palang naging epekto kay Senator Nancy Binay Hindi daw pala niya na pasyadong narinig na tinawag siyang nabubuwang ka na, day. Nabubuwang ka na, day. Kaya doon sa interview sa kanya sa Senado, sabi niya, kung nalaman daw niya yun, sinagot niya na ng bongga kadong. Bongga kadong. Kaya pinag-iisipan daw po ni Senator Nancy Binay na maghain ng reklamo sa ethics, sa Senate Ethics Committee laban kay Senator Alan Peter Cayetano for being ungentleman. Ayun daw ginawa ni Senator Cayetano na yun, na tinawag siyang crazy o nabubuwang. Tapos tinawag siya ng ibang pangalan. Marites. O chismosa. Ay kung daw po yun. Bawal ba yun? Bawal ba sa kanila yun? Yun daw kung batsero ay ayon sa kanya ay may kakategorya sa Ungentlemanly Act. Unparliamentary Act. Ganun ba yun? Pwede bang sabihin ganun yun? Na hindi dapat sa isang pagpupulong ng mga mambabatas natin. Yung mga nagbibitiw ng mga ganung salita. Kung ganun po ang magiging batayan. Ako naman, kumbatsyer, offhand kung ganun. Halimbawa lang at may final na reklamo at halimbawa din, just for the sake of argument, na mag-prosper at sinabi na Senado, mali ang ginawa. Nagsalita kayo na hindi maganda. Dadaan muna yan kay Senate Ethics Committee Chairman Tol Tolentino. At halimbawa ganun nga mangyari, baka maubos ang Senado. Dahil marami, baka walang matira. Dahil kapag pinakinggan mo ibang mga senador, kumbatsero, lalo na kapag sila ay nabubusit. Parang sinasaniban Hindi ba lalo na kung insultuhin nila yung kanilang mga bisita? Ang pagiging ungentleman ba towards their colleagues lamang? Hindi sa ibang mga tao yung bang mga bisita resource persons. Alam mo, tama ka. Yung mga resource persons ba hindi ba mga tao yun? Hindi ba mga tao yun? Dapat ipaliwanag ng Senado yan sa ilalim ngayon ng ni Senate President Cheese Escudero. Kaya lang, nalilihis yung usapan kasi. Napunta na tuloy dun ano ba kasi issue niyan? Ano nga ba? Ang taong bayan ay tatanong. Sumentro na ho sa bangayan. Kasi gano'n naman ang patok Tingnan nyo, ano ba mga nagba-viral sa social media? Yung mga chismis, yung mga controversial, away na ganyan. Yung mga sagutan na gano'n. Pero nawala doon sa issue na, ano ba talaga? Magkano ba talaga yan?
Magkano ba talaga yung Senate building na yan? Yun. At bakit mula sa 8.9 lang yan dati, Totoo. billion pesos, yun lang kapag tiningnan mo yung 8.9 billion, Medyo sa laki niya na. malalaglag ka na sa upuan mo nun Oo. naging 23 plus billion. Mm-mm. Paano nangyari yun? Totoo yun. Ba't lumaki ng lumaat? Ba't nila pinayagan, hinayaan na lumaki ng lumaki sa ganun ang pagpapagawa ng kanilang ng Senate building? Pwede naman silang magpaliwanag yan, pero mahirap ipaliwanag yan. Pwedeng tumaas, 8.9, pwedeng maging 9, pwedeng maging 10, 10, 11. pero sumobra sa doble. Ibang usapan na yun, kumbatsero. Kagulat-gulat na ho yun at dapat talagang dapat talagang ipaliwanag yan ng Senado. Bakit ganun? Napakalaki. Tapos lalo pa kanina, napakinggan ko kay Kong Angel, bukod doon sa halaman, magkano yun, Kong Angel, Kuya Angel? Doon sa halaman na 660 plus million, landscaping. 660 million? Di ba? Sa halaman pa lang. May kilala akong nagla-landscape ha. Ako rin. Sana nagtanong man lang sila sa akin ng nakakomisyon man lang ako. Yung Hillmarks din ba yan? 600. Ha? 600. Ayun, 632.2. May 0.2 pa. 0.2? Yun ang matindi ron. Million pesos Pambira. para lang sa ano? Landscape? Sa landscaping. Mario Joseph. Kung sinabi nyo lang sa akin, tatawagan ko lang si Junior Borja ng Kalumpit, Bulacan. Ang gaganda pa naman ng mga halaman Ang dyan. gaganda ng halaman niya. Sigurado yung yung halaman dyan, kahit hindi dinidiligan, buhay yung 100 million ninyo, 100 na lang ha? 100. 600 yan 100 na lang. 100 na lang. Presyohan ko na ngayon pa lang. Wala nang tayuan. Napapahiling tuloy si Billy. Tsaka si Paring Ray. Wala 100 na lang. Walang tayuan to ha. Wala nang tayuan yan. Tayuan to. Kukunin ko na yan. 100 na lang. 100 lang. Biruin mo 663 million para lang sa landscaping. Sabihin na natin lagyan nyo ng bato yan. Saka lagyan nyo na rin ng trabyesa. Kukontakin ko na si Kachek Talay. Ang daming trabyesa niyan. Gusto nyo, yung parang trend talaga. Dahil ginagamit talaga sa landscaping yung mga trabyesa na yan. Kailangan yan Saka gusto nyo, yung iba-ibang klase ng mga magagandang halaman, teka muna, halimbawa, Philippine Senate. Tapos maglalagay ka ba ng imported na halaman dyan? Makayahiya naman yun. Pinagmamalaki natin na Philippine Senate. Philippine Senate. Dapat tapos nga, mga materialis nyo dyan local. Local Ito pa. Meron pa pala. Ito pa. At humawak ka dyan sa kinauupuan mo. At baka malaglag ka. Bukod ho sa hawak ako mabuti. Bukod ho sa landscaping na nagkakahalaga ng 663 million pesos, meron pa palang, magtatayo pa pala ng broadcasting system ang Senado na nagkakahalaga ng 577 million pesos. Broadcasting system? Oo. Magtatayo sila ng mga istasyon na radyo. Matindi broadcasting system. Broadcasting system. Dapat ipaliwanag ito ng Senado. Totoo ba ito? Kailangan nyo bang magkaroon ng kani-kanyang sari-sariling radio station ang mga senador? Pambihira. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga reporter dyan? 577 million pesos. Baka naman yung broadcasting system nila para bang yung C-SPAN ng Amerika na kapag ka nag-session sila, naka-live broadcast sila, pero mura lang yun. Mura lang yun. Sa Zoom lang ngayon ayos na Ano kaya? Kailangan baka naman may prangkisa sila, tatayo silang TV network. Parang Ray, presyohan mo nga itong studio natin. Magkano ba ito? At i-alok natin sa sa mga senador natin. Para baka studio, baka magtatayo sila ng kanya-kanyang studio. Baka kung may mga shoot sila diyan, medyo mahal 'yun, pero magkano yung touring mo diyan? 577 million ang nakalagay daw para sa broadcasting system. Broadcasting system? Parang, ano pa? Meron pa ba dyan? Tsaka na. Wala baka maubusan tayo ng oras. Basta napakalaki ho niyan na Senate President Jesus Cudero. Naungkat tuloy kong batsero
ito palang contractor nitong Senate building na to, ito rin pala yun. Ang alin? Yung Ito rin pala yung Hillmarks. Yung Hillmark? Hillmark sa construction. Ay ito rin pala yung na-involve dun sa Parking building ng Makati. At ang naging issue ay overpriced ay din. overpricing. Naku po, inang. Ayan na. Nagkakaungkata na. Naku po, Disgrasya. inang! Naku po. Jerry Anthony Taberna sa Beno! Ang tunggak na oras. Oy, Kuya Melvin Raimundo, pakituringan mo nga kami ng Kuya Melvin. Magkano bang mga landscaping ngayon? Sige nga. Oo, ito katulad nito, alam mo, Senate building. Pag Senate building, yung building, paano mo ila-landscape yung building? Yung, siyempre, yung baba lang, no? Yung lupa. O baka naman sa bawat floor, lalagyan din nila ng mga halaman. Mga veranda, may mga halaman Veranda, dyan. o kaya may mga paso-paso, nakapasong na halaman. Paso, Mura lang yun. Mura lang yun. Pero para sigurado, doon tayo sa mahilig bumili ng rosa sa misis niya. Kuya Melvin, presyohan mo nga kami. Presyohan mo nga kami. Magkano ba yung si Kuya Mel Magdo? Ayan. Gusto rin niya ng bulaklak. Diyan ba sa airport, Kuya Mel? Meron bang landscaping dyan? Oo. Hindi, saka magandang negosyo talaga ang landscaping ngayon, kumbachero. Mga landscaping contractor. Pero ang mahal talaga dyan, yung design. Design. Yung nagdi-design. Tapos lalagyan mo ng kanyan, ng waterfalls. Ayan. Okay, may fountain kang ganyan. Ayan, pero hindi pa rin gagastos ng ganong kalaki. Mario, Joseph, Magkano nga ituring mo? 100 lang. Walang tayuan. Pero ang kontrata nila ay 663.2 million pesos. Sus Mariano Kaindo. Oras po natin, Achi, Mr. Jalomtang, Lakyam Diapsa, 6:23 na umaga. ACS Balita, susunod na! Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alas 6:31 ang ating oras. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. 29 pesos kada kilo ng bigas aarangkada sa Metro Manila at Bulacan Kadiwa Centers. BBM ilalabas ngayon ang 27 bilyong pisong bayad sa COVID allowance ng mga health workers. Utang ng Pilipinas tumaas sa 15.3 million pesos noong Mayo dahil sa mahinang piso. Pagpapalakas sa edukasyon, benepisyo ng mga guro, pinatututukan ng Pangulong Marcos sa bagong kalihim ng DepEd. Retail price ng kamatis inaasahang bababa na sa susunod na 2 linggo. 5 taong gulang na nene na iniulat na nawawala sa Bataan, natagpuang patay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Nasa linya na natin si COMELEC Chairman George Garcia. Chairman, magandang morning! Naku, naputol. Babalikan natin ang linya kay Chairman. Siguro ni Chairman, magbasa muna kayo. Basa muna kayo. Sige, magbabasa muna kami, Chairman. Sisimulan ngayon ng Department of Agriculture ang malawakang trial ng Program 29. Ito po ay ang programa ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-aalok ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga residente sa Metro Manila at pati na rin sa Bulacan.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, hindi bababa sa 10 kadiwa centers ang lalahok sa paunang yugto ng programa na matatagpuan sa tanggapan ng Bureau of Animal Industry at sa National Irrigation Administration sa Quezon City. Meron din sa Bureau of Plant Industry dito sa Maynila, Food Terminal Inc. sa Taguig, Philfida sa Las Piñas, gayon din sa Caloocan City at Valenzuela, Barangay Fortune sa Marikina at San Jose del Monte, Bulacan. Target ng programa ang vulnerable populations, kabilang ang mga senior citizens, single parents, people with disabilities at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon kay Secretary Laurel, ang 10 kadiwa centers na lalahok sa trial program ay magbebenta ng bigas sa 29 pesos kada kilo simula ngayong Biyernes, Sabado at Linggo. Ang trial ay naglalayong makakalap ng data sa supply, demand at logistics upang maghanda para sa isang nationwide rollout. Dito raw po ay imomonitor ng mga kadiwa center sa mga pagbili ng bigas sa panahong ito upang matiyak ang bisa ng programa. Ulitin natin, trial pa lang po ito. Trial pa lamang, kaya hindi pa rolled out lahat. Ilan pa lang yan, kumbachero? 10 pa lang. 10 pa lang yan. Ayun. 6:34 ng umaga, tinupad ng Pangulong Bongbong Marcos ang pangako na babayaran ng lahat ng hindi nababayarang atraso sa COVID Health Emergency Allowance o HEA ng mga health care workers sa bansa. Ito'y makaraang i-anunsyo ng Budget Secretary Amina Pangandaman na i-release nila ngayon ang halos 27 bilyong pisong COVID allowance mas maaga po sa hirit ng DOH na 2025. Tingnan mo na itong DOH 2025 yung gusto nilang release. Merong gusto ng DBM ni Sabi Secretary. ni Secretary Amina, ngayon na! Itabi mo! Ako na! Ayan. So, ngayon daw po. Ngayon. Ngayon na. Ngayong araw na to, Secretary Amina, sa ilalim ng RA 11712, dapat bigyan ng 3,900 piso ang health workers na rumisponde sa state of public health emergency. Sakop ng pondong ilalabas ng DBM ang mahigit 5 milyong unpaid health emergency allowance at mahigit 4,000 COVID-19 sickness and death compensation claims. Alas 6:35 ang ating oras. Tayong pagkabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Sumipa na sa 13 o 15.35 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Mayo. Sa data ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 330.39 billion pesos kung ikukumpara sa 15.017 trillion noong Abril. Dahil pa rin ito sa epekto ng patuloy na pagbulusok ng halaga ng piso kontra dolyar. Batay sa pinakahuling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 58.54 ang halaga ng piso kada dolyar, mas mababa kumpara noong Abril. Alas 6:36 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos kay incoming Education Secretary Sani Angara ang pagpapabuti ng benepisyo ng mga guro at iangat ang kalidad ng pagtuturo sa basic education. Ayon kay Angara na nakatakdang umalis sa Senado para sumapi sa gabinete ng Pangulo, gagawin niya ang utos ng Pangulo sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga reforma sa DepEd. Inaasahang bababa ang retail price ng kamatis sa loob ng 1 hanggang 2 linggo matapos itong sumipa ng hanggang 180 pesos kada kilo. Ayon kay ASEC Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture, nakaapekto sa anihan ng kamatis ang pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo. Sinabi ni de Mesa na nakaapekto sa paglaki ng kamatis at iba pang gulay ang mga pag-ulan. Ngunit inaasahang babalik ang presyo nito sa 80 hanggang 100 piso ang kilo sa susunod na 2 linggo. Kasi pag tag-araw talaga dyan, bumababa ng husto yung presyo ng kamatis. Pag ganitong tag-ulan, talagang hindi naman ganun karami yung harvest at talagang pag minsan may mga area talaga nagipit. Pero ano naman yan, cycle, mabilis naman din na makarecover ang mga gulay. Si ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture.
Andiyan na siya. Balikan na natin si Chairman George Garcia ng COMELEC na nasa malayong lugar pala. Chairman, magandang morning! Magandang morning po, Ka Anthony at Ka Jerry. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Saan po ba kayo, Chairman? Nandito po tayo sa Tawi-Tawi at tayo po kasi ay magbo-voters education po tayo sa ating mga kababayan dito at magsusubok din tayo ng ating sistema. Kumusta ho ba ang lagay ng panahon? Bigyan nyo nga kami ng situational report dyan, Chairman. Naku, napakaayos naman po yung panahon natin dito sa Tawi-Tawi. Kaya lamang siyempre bago ka makapunta dito, dalawang sakay. Magmula sa Manila, papuntang Zamboanga. Tapos medyo may layover ng konti mula sa Zamboanga, papunta naman sa Bungaw, Tawi-Tawi. Pero napakaayos naman po na naging paglalakbay po natin. At siyempre, napakainit ng pagtanggap sa atin ng mga kababayan natin dito sa Tawi-Tawi. Voters education, gaano ho ba karaming botante dyan, Chairman, sa Tawi-Tawi? 236,000 po ang mga botante dito sa Tawi-Tawi. At syempre, gusto natin patunayan na habang mas malayo, yun naman yung mas inuuna natin upang mas maigabay natin yung ating mga kababayan. May dala na ho ba kayong mga makina dyan para i-demo sa kanila, Chairman? Meron na po. In fact, maliban sa makina, susubukan na rin po namin yung transmission ng results. Magmula pupunta yung isang team namin sa Simunul, Tawi-Tawi, at pagkatapos magtatransmit ng result mula sa Simunul, papunta dito sa Bungaw. At yun naman dito sa Bungaw, parang isang presinto, halimbawa, magtatransmit naman ng result sa mismong Municipal Board of Canvasser. So, actual ho yan? Actual yan, parang eleksyon na talaga. Oo. Malalaman natin kung gaano kabilis. Ano ho? Tama po, at nag-imbita tayo na napakadami natin mga kababayan kasi gusto natin mas malawak yung ating voters information dissemination. Ito po ay ating pong sinisimula na ngayon para po mas hindi nila katakutan yung paggamit ng ating mga bagong makina. Sa tansya nyo ho ba, mga gano, lagi nating tinitinan yung mga nakaraang eleksyon na natin dahil ano naman na tayo talaga, since 2010, automated, yung pagpasok, yung pagsimula ng pagboto, hanggang sa mai-transmit yung boto, mga ilang minuto ang tatagal, Attorney? Chairman. Ako, sandali lang po yung transmission, Katunying, Ka Jerry, sapagkat magmula sa presinto papunta sa Municipal Board of Canvassers, abutin lang po ito ng mga 10 to 15 minutes. Ngayon po, ang kagandahan ngayon ng ating bagong sistema, nakatransmit to all. First time po ito. Wala na po tayong dinadaanan na tinatawag na transparency server na pag nabulunan, wala na tayong pinagkukuhanan ng results. Ngayon po, mula sa presinto, ito po itatransmit na sa municipal or city Board of Canvassers, sa PPCRB, sa NAMFREL, sa Majority Party, sa Minority Party at sa ating pong media. So automatically, may iba't ibang kukuha na results na pwedeng maikumpara. Simultaneous po ang transmission ng results. Katunying, Ka Jerry. Opo. Yun pong yung pagboto, may estimate na kayo gaano itatagal ng proseso ng pagboto hanggang sa ma-feed yung balota? Yung pong pagboto ng mga kababayan natin, Katunying, Ka Jerry, medyo depende po sa kanila yan. Dapat talaga may dala po sila ng mga kodigo bago pumasok sa presinto kasi nga may depende po sa bilang ng mga kandidato. Halimbawa sa senador, halimbawa po ay ang tumakbo dahil 12 ang ating PFP senador, pag ang tumakbo dyan 100, medyo mahaba-haba po yung bilang ng mga senador. May party list pa po tayo, Katunying, Ka Jerry, may mga congressmen, may governor, may vice governor, may sangguniang palalawigan, may mayor, vice mayor, sangguniang bayan. So medyo mahaba-haba po yung balota. Naku, naputol na nag-freeze siya, no? Sige, babalikan natin. Yuel, balikan natin si Chairman. Layo siya sa Tawi-Tawi. Sa Bungaw ba siya mismo? Bungaw, Tawi-Tawi. Eto na, bumalik na. Ayun, nasa Bungaw. Kaya mahina pala signal dyan. Paano pagka mahina signal sa eleksyon, Chairman? Kung bakit kasama natin ngayon yung mismong nanalong provider para sa transmission. Kasi remember po, magkakaiba yung mga providers na pinili natin sa iba't ibang sistema. Ngayon po, kaya po ako nakakapagpa-interview sa inyo sapagkat may dala po sila na gagamitin nilang mga equipment para po sa transmission ng results. Yun pala, natetesting na natin. Testing na pala. So sa actual, medyo mapuputol-putol. Hindi po, yun po yung kagandahan, Katunying, Ka Jerry, na makikita natin ano yung weaknesses sa bawat lugar, sa bawat area. And therefore, magkakaroon ng tamang adjustment. Para ganito kaaga pa lamang, nalalaman natin kung dito sa area na ito pala,
itong klaseng equipment ang ating gagamitin. So yun po yung ginagawa na po natin sa kasalukuyan. Ayun. Teka muna, hindi ba meron ding regional election dyan sa BARM? Meron po. Kaya nga po ang susunod na taon, Katunying, Jerry, ang tawag natin dyan ay super election year. Oo. Sapagkat meron tayong national and local election ng Mayo, meron pa rin po tayong Bangsamoro parliamentary election ng kasabay po ng eleksyon ng Mayo. At pagkatapos po, ngayong darating namang Disyembre din ng next year, 5 buwan pagkatapos ng Mayo, ay meron naman po tayong again barangay and SK elections. Oo, may barangay election na naman. Pero po, Hindi ba kaya po Katunying, Jerry, hindi po 3 taon yung isisilbi ng mga nanalong barangay and SK candidates na nanalo nito pong nakarang eleksyon. Oo. Dahil na-postpone kasi kumbachero yung eleksyon nung nakaraan. So, alam nyo, hanggang ngayon ay marami pong yumuyugyog sa COMELEC doon po sa Miru. Yung pong kapartner ninyo sa nalalapit na halalan. Sana masagot lahat yan. Kasi ngayon lumalaganap yung mga agam-agam chairman mukhang kailangan yung kung kailangan ano ba tawag doon, caravan para sa information campaign chairman. Tama po kayo, Katunying. 2 buwan po tayo magkakaroon ng voters education and information. Pero alam niyo po, natural lang po yan, may mga agam-agam, may mga duda. Tama lang po yan sapagkat kapag naman lagi natin tinatanggap na lang, wala man lang tayong pagdududa, wala man lang tayong agam-agam, para po hindi yata tama naman yon. Mas maganda po yung may agam-agam para naman ang COMELEC din, Katunying, Jerry, ay napipilitan, nauobliga kami na magpaliwanag sa ating mga kababayan. At the same time, makaikot po kami upang mas mapawi po natin, mabura natin yung mga agam-agam ng mga kababayan natin. At yan po ay parte lang ng ating demokrasya. Opo. Chairman, may isisingit lang kaming 2 mabilis na issue. Una, yung po bang isang opisyal ng pamahalaan na meron pong natanggap na perpetual disqualification na hatol mula sa ombudsman level, tatanggapin nyo pa ba yung kung magpa-file ng certificate of candidacy? Kung sa level pa lang ng ombudsman? Opo. Sir Anthony at Katunying, automatically po tatanggapin namin. Pero ang amin po nagiging rule nitong mga nakaraang eleksyon, lalo na po nung ating liderato, ay automatically po kinakancel natin ang candidacy. Tatanggapin namin kasi sabi ng Korte Suprema, ministerial ang duty namin sa pagtanggap. Sabi ko nga po, ay parang si Bathala ang nagpapail ng candidacy o kung ano man ang itsura, tatanggapin po namin yan. Pero moto proprio, may kapangyarihan po kami na i-cancel kaagad ang candidacy, lalo pa na perpetual disqualification to hold public office, sapagkat nire-respeto po natin, kinikilala po natin, Sir Tunying at Sir Jerry, yung pong desisyon ng ombudsman. Kahit pa nga nakaapila, maliban na lang kung may makukuhang restraining order mula sa Court of Appeals. So para sa inyo, para po sa pananaw ng COMELEC, ang pasya ng ombudsman ay executory. Tama po, marapat lamang po na ganyan. Sapagkat una, yan po yung pinoprovide ng ating Republic Act 6770, yung ating batas patungkol sa Office of the Ombudsman. Number 2, yan po ay bilang pagkilala lang na dahil sa administrative case, talaga namang immediately executory kaagad dyan. Maaari hindi final, pero executory. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, dapat may temporary restraining order upang pigilan ang ahensya ng pamahalaan na ipatupad yung pagka-cancel ng candidacy. So hindi yung TRO pala ay hindi lang para sa implementasyon ng kanyang suspension, kundi pati dun sa nakalagay na perpetual disqualification from holding public office. Chairman. Tama po kayo dyan. At consistent po ang inyong komisyon tungkol sa bagay na yan. Tinatanggal po namin ang kandidatura ng mga taong perpetually disqualified to hold public office. Pero yun namang mga sinuspinde ng ombudsman, pinarusahan ng ombudsman, nang wala namang preventive suspension pero wala namang nakalagay na dismissal. Wala pang desisyon ng ombudsman. Dismissal from the service. Ang dami nun itong mga nakaraan nang halihaw si ombudsman Sam Martires. Ang dami sinuspindi. Paano ang gagawin ng mga yan? Makakatakbo pa ba yon? Makakatakbo po sila dahil preventive suspension pa lamang po yan hanggat walang decision mismo on the merits
ang mismong Office of the Ombudsman. Ang pinaka-importante, pinaka-crucial decision ng Office of the Ombudsman on the merits. Kung kaya naman po, kahit halimbawa ang isang kandidato ay nakapag-file ng candidacy, may preventive suspension siya, tatanggapin po namin yan at more or less makakatakbo. Pero kung bago po mag-eleksyon, bigla na lang po may perpetual disqualification to hold public office ang Office of the Ombudsman, no choice po kami kung hindi i-cancel ang candidacy ng mismong kandidato. Bago yan. Alam nyo, iba yung liderato nyo. Dati-rate, meron na nga desisyon ng Korte Suprema, nakaapila lang yung congressman na kilala natin na may perpetual disqualification from holding public office. Nanalo pa. Nakaupo pa. Kaya iba kayo, chairman, ha? Iba ang... Katunin ka, Jerry. Kasi nga po, alam nyo, pagkilala yon, pagrespeto yon sa Office of the Ombudsman. Dahil nga, sinabi naman ng batas mismo na dapat ipinapatupad ito ng kahit na sinong ahensya ng pamahalaan. Maliban na lang, kung may mas taas na korte na magsabing, teka muna, hold. Wala muna mga pagpapatupad. Hanggat wala po yun, no choice po ang isang katulad ng Commission on Elections. Opo. Sa sinabi yung yan, chairman, pawawala na namin kayo. Total, nakaisang putol lang naman tayo sa ating testing ng inyong signal dyan. Thank you, chairman. Ingat po kayo. Ingat po. Mabuhay po. Salamat po. Comelec Chairman George Garcia. ACS Balita. 6:49, magbabalik ang ACS Balita. This time check is brought to you by walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Nakisa ang Hollywood actor na si Leonardo DiCaprio sa panawagan ng protektahan ng Masungi Geopark Project. Kasabay ang apela kay Pangulong Bongbong Marcos na makialam sa planong pagkansela ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng Masungi Geo Reserve Foundation Inc. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni DiCaprio na ang tagumpay sa conservation effort para sa Masungi ay nagsisilbing paalala na ang Pilipinas ay maaaring maging leader sa sustainability, ecotourism, biodiversity protection at climate action. Patay na nang matagpuan ng 5 taong gulang na batang babae na unang napaulat na nawawala sa Bagak, Bataan. Kinilala ang biktima na si Siena Avila na nakita ng kanyang tiyuhin na wala ng buhay sa masukal na bahagi ng sitio Tambubong, Barangay Ibis habang nakalilis ang kanyang pang-ibabang kasuotan. Dahil dito may hinala ang pulisya na ginahasa ang batang biktima bago ito pinatay. Nabatid na huling nakita ang biktima noong June 30, linggo ng gabi, bago ito napaulat na nawawala. May person of interest na ang PNP habang patuloy na iniimbestigahan ang kaso. Pinag-aaralan ni Senator Nancy Binay na ireklamo si Senator Alan Peter Cayetano sa Ethics Committee matapos ang kanilang sagutan sa committee hearing. Ayon kay Senator Binay, nagulat siya nang tawagin siyang marites ni Cayetano na mas senior sa kanya kaya mas dapat ay alam nito ang pagiging statesman. Naging mainit ang patot sa dahan ng dalawang senador sa hearing kaugnay ng lumobong halaga ng itinatayong new Senate building kung saan nag-walk out si Senator Nancy Binay. Ipo-pull out na ang mid-range missile system ng Amerika na idineploy sa Pilipinas sa kasagsagan ng balikatan exercises noong Abril. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, hahatakin ng US sa Setyembre ang mid-range capability system na ipinosisyon sa Northern Luzon. Sinabi ni Di Maala na ginamit lang sa training ng tropa ang nasabing missile launcher na kayang magpakawala ng Tomahawk at SM-6 missile. So ito yung binabanggit ni Putin. Ni Putin. Paano? Putin.
Oo. Ano lang pala yun. Tsaka pang-practice. Tsaka hindi nuclear yun. Oo. Kung pang-practice lang practice mid-range capability system. Baka na fake news si Putin. Di ba? Na fake news si Putin. Tapos kumanana kagad ng ganun. Kumanana. Para meron siyang basis sa kanyang atake sa US. Ayun, nako. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hi! Sa mga taga-barangay Pitogo dyan sa Makati, andyan ang ating Malacash agent na si Sherwin Alvaro. Magdidikit ng sticker. Baka gusto nyong magpalagay ng sticker sa inyong sasakyan. Yung mga taxi driver dyan, mga grab driver dyan, yung mga private motorist dyan, kung nandiyan kayo sa malapit sa Kalayaan Avenue, Barangay Pitogo, Makati. Ayan. Sa may Jollibee. Sa may Jollibee. Saka may McDo kaya doon? Sa malapit doon. Meron din. Para patas. Para walang lamangan. Kung gusto nyo Mac-chicken sa Chicken Joy Jollibee. Ng Mac-chicken. Kalayaan Avenue, Barangay Pitogo, Makati, Makati City. Ayan. Oras po natin. Ang bilis ng oras. Mr. Jalomtang, Lakyam, Gochap, Kauhun. 1 minuto na lang, alas 7 na. Balitang makatotohanan. Biyahe dyan chillax lang. Mas delikado yung dulas lang na gano'n. Yung madulas ang kalsada, lalo na sa mga nagmumotor. Yes. Yung mga riders natin dyan ng angkas, ng Joyride, Move It. At yung pati yung mga pasahero niyan. Di ba? Totoo. Ang hirap ng sitwasyon. Nakita mo ba yung saan ba yun? Sambuanga ba yung may mag-asawa? May dalang sanggol na patay na yung sanggol na anak nila. Oo nga. Tapos habang papauwi sila, nasagi naman sila ng isang sasakyan. Na isang motor muna. Tapos napasalubong sila doon sa kabila. Ayun, namatay din yung mag-asawa Namatay din yung mag-asawa at nung nag-imbestiga pulis, nakita daw yung nanay, yakap-yakap pa yung kanyang sanggol. Grabe yung sobrang matindi yun, nakakalungkot. Kaya sa ating mga nagmamaneho naman ng mga four-wheeled vehicles, wag niyong ginigit-git yung mga motorsiklo. Ituring ninyo na sasakyan din yan. Yes. Kasi sa iba, maski ako dati kumbatsero parang hindi ko tinuturing na sasakyan yung motorsiklo Parang sasabayan mong gigit-gitin mong gano'n, parang ang gusto paalisin siya dun sa lane na yun. Hindi o gano'n. Ituring na natin na lalo na sa panahong ito na ang motorsiklo ay gamit na rin bilang public transportation. Alam mo kung Bachero, dati-rate, sabi mo, total pagtatapat ito. Dati-rate, kapag mag-o-overtake ka, mabilis, sa highway, overtake ka. Nakita mo, motor lang naman to kahit na alanganin, mag-o-overtake ka kasi motor lang naman. Sasalubungin mo siya. So shoulder naman to pagka tatabihan. Malaki ako malaki. Pero kung Bachero, tama ka, pagka na-realize mo na paano magre-react yun? Paano magre-react? Pagka nag-overtake ka na ganyan, mabilis ang takbo mo. Kung mag-panic yun. Magugulat Mag-panic yun. Pati, maniwala kayo. Kaya tama ituring natin. Ituring mo na isa ring sasakyan. Ang motor, lalo na yung mga namamasaheros nga. Kahit pa wala ho tayong batas dyan, wala pa tayong batas at pilot testing pa lang yung ginagawa. Ituring, ganun na ang dapat nating maging pagtuturing. At isipin nyo na lang na yung maawa tayo doon sa nakamotor at doon sa pasahero na naka-expose sila. Tama. Konting lang, tataob yan. Sugat kaagad, bali kaagad ang buto. Kumpara sa'yo na ikaw ay naka-aircon at pasipol-sipol ka lang habang ikaw ay nagbabiyahe. Ganun lang siguro maging mindset natin para maging maayos ang safe ang ating mga kalsada. Ayan. Uy, napansin mo bang ayos? Medyo madulas ang mga hindi lang ang lansangan natin ngayon, pati mga script na binabasa natin. Diyan na si Mother. Mother, ang rejuvenated and well-rested na si Malu Cabral at kasama ang kanyang tropa ay andito na po. Kasama na natin ulit. Kasing umalis sila, kaming dalawa lang ni Kumbachero dito. At abangan nyo pa ang mga nakasama sa team building
Ang dami na iinggit kumbatsero eh. Sa team building. Biruin mo, ang DZRH daw kung magpa-team building, sa North and South Korea. Pinuntahan nila yung North eh. North and South Korea. No, sa demilitarized zone. Nag-message nga sa akin taga-ibang isla, hindi ko nababanggitin. Sana all. Ayun, sana all. Totoo yan. Sana all. Ganyan po dito sa DCRH. Kaya nga. Iba yung mga ibang mag-team building dito eh. Ayan ayos mother ha. At ang baon nila sa team building ay Spanish bread ng katunying. Nagbaon para makatipid. Sa Korea. Nangungumbida ho ang PNP Press Corps sa pamumuno ng kanilang presidenteng si Mar Gabriel ng Net25 sa second PNP Press Corps Shoot Fest with Chief PNP General Romel Marbil ngayong umaga yan. Ngayon, sa araw na ito, simula yan alas 8 ng umaga, dyan sa Quezon City Police District Shooting Range, Camp Karingal, Quezon City. Yan, sa mga shooters natin dyan, sa mga ano ba tawag? Hindi pala. Sa mga manunudla. Manunudla natin. Kinukumbida kayo ng PNP Press Corps ni Mar Gabriel. Tama yan. Para sumali. Actually, ang mga pulis dapat dalas-dalasan ng pagtatarget practice. Totoo yan. Pagka dumating ang kriminal, hindi mo ngayon maiputok yung baril mo dahil kinakabahan ka, baka hindi mo tamaan. Sabi nga ni NBI Director Jimmy Santiago, si Boy Asintado, kahit na gano'n na edad niya, nagpa-practice pa rin siya. Kailangan ng regular na practice. Naalala ko tuloy yun. Matagal-tagal naman na yun. Dahil ngayon meron ng maayos na programa rin dyan ng PNP, yung regular na pagte-training ng mga polis. Dati kanya-kanya pati bale. No? Naalala ko, kita ko yung isang babaeng policewoman. Babaeng policewoman? Babaeng policewoman. Dala-dala isang... Hindi mo nakita yung lalaking policewoman? Nakatago closet nakaganon. Dakot yung bala. Yung mga balang dala-dala niya na para makapag-practice siya. Kasi walang maayos dati. Pero yan ay meron na maayos na programa dyan ng PNP. Kaya kayong mga kriminal, humanda kayo. Dahil ang mga polis natin well-trained na ngayon. Pati sa pangangatawan, di ba? Bawal na ba mataba ngayon? Bawal na ang mataba at malalaki ang tiyan. Yung sobrang lalaki ang tiyan. Sa doktor? Sa doktor. Hindi pa bawal yan. Pwede pa yan sa mga doktor. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP Oras. Engineer Tony Nanggel. 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos lilikha ng 200,000 dekalidad na trabaho ayon sa Department of Labor. Bagong airport, iba pang infra projects ng pamahalaan sa Leyte inaasahang matatapos sa 2026. Senatorial slate ng bagong Pilipinas ng administrasyon sa 2025 elections halos kompleto na. AFP humihingi ng 60 milyones na danyos mula sa China dahil sa insidente sa Ayungin Shoal. Traffic enforcer, tinangkang suhulan ng sundalong nasita ng dumaan sa EDSA busway. Traffic enforcer naman sa Cavite, sinagasaan ng sinitang bus. Tatlong magkakapatid na paslit, patay sa sunog sa Iloilo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
At ito ang Pangunahing balita. kaugnay niyan. Balikan muna natin si Sherwin Alfaro dyan sa Barangay Pitogo, Makati. Dahil makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Barangay Kalayaan Avenue, Barangay Pitogo. Andyan sa Makati, andyan si Sherwin Alfaro. Go, 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 go! Sherwin! Muntik na magpitogo. Muntik na magpitogo ang winner dahil sa dami ng dumating. Dami. Ngayong umaga. Ay, naku, daming. Oo, naka-move it. Pati pala motor. Aba. Naka-monitor sa TCRH ay ano. Ano. Tapos itong taxi na JCVCS. Naku, di nagsa. Yung mga motorsiklo dito na naka-Facebook Live. Laki ng problema mo ngayon. Patakan mo, nanonood ng TCRH. Hello po. Hello. Hi. Paktay po! Si Mami M naka-tune in kayo sa TCRH kanina. Boy! Siyempre, lagi araw-araw. Ay. Siyempre, sino pa rito mga announcer sa umaga? Si Kato Nying, Gary Baha! Woohoo! Siyempre, 1,000 pesos! Yay! Mula sa Pan Jollibee. Grocery bag. Yan ang mula sa TCRH. Pero ito yung pinakaunang dumating pangalan mo, kuya. Mike, taga-taka. Parang Mike. Lobos, kababayan sila kay. Yes. Ano ginagawa mo rito? Kasi galing nga po dyan, magbuha ko ng pantero, sir. Driver. Narinig ko sila, si Kato niya sabi niya sa Jollibee, kaya ganito ako. Tama. Ayos. Nakahapon, pero nakatempo rin. Nakatempo. Dahil dyan meron ka 1,000 pesos. Hey! Yan, 1,000. Bigyan mo 1,000. Aba. 1,000 Ano yan? Move it. Move it. Maganda mga balita. Totoo. Ano- Tignan mo naman habang nagmamakas. Ah, Yun. Ano pa pangalan mo? Romel de Dios. Romel de Dios. Ano Pampanga, pero dito naghahanap buhay. Matagal ko lang inaabangan to, ngayon ko lang na-tempuan. Lahat to, mga matagal na nakikinig, pero ngayon lang na-tempuan. Ito si tatay, taxi driver, pangalan mo po? Rodrigo Batarera. Rodrigo, palagi ka nakatune in din. Opo, tinuloy mo, asa ka nung inanaw sa amin kanina? Sa Kapitolyo. Sa Kapitolyo. Pasig, pero Pasig. pumunta rito sa Makati. Aba. Lagi ko na, inaabangan ng Dos Mordos kay Katonyeng at saka kay Kadere. Ayun. Nagkapera ka, ganun lang kadali. DZRH sticker. Talaga namang puspusan po yung pagdidikit namin na DZRH sticker. Kaya nagpapasalamat kami Dami, sa inyong lahat na patuloy na nakatutok at nakatune in sa DZRH Katonyeng Kadere. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Sinugod ka dyan. Sabi ko nga, malaki problema mo. Ito nga, naka-uniforme pa ng Jollibee. May mahabol po. May mahab. Ay, kinakawayan ka. Matagal na rin inaabang ako. Galing pa ako ng Ligas ng Beles, pupunta lang ako rito. In-expect natin Talaga sa na. premyo. Opo, palagi akong nakikinig sa Top 4. Asan ang radyo nyo? Ayun, palagi. Ayun. Yung sticker, ha? Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Umabot na ng Pitogo ang winner. 7 na ang nanalo. 7 na, Sa programa pa lamang ng 2x2. Pitogo. Meron ka pa ba dyan? Wala na. Titigay natin. Isasanla ko tong mobile. Ano yan? Paano yan? Binigyan mo lahat yan? Bibigyan natin lahat ng premyo. Yan ang DZRH. Yan ang DZRH. Dahil ito'y pasasalamat natin sa 85 taon na patuloy na pagsubaybay ng ating mga kababayan sa kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Kung wala ka na nga dyan. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, Summer 6, Summer Bataw, para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayong Pilipino. Yehey! Ay, sa mga, nako, hindi na makakaabot. Wag na kayong pumunta doon sa Pitogo. Lilipat na ho si Sherwin mamaya. At nagmamadali na nga umalis. Para hindi yun naabutan. Mauubusan na siya ng dala. Oh yeah! 7:19 ang ating oras.
Tinangka ng isang babaeng sundalo na manuhol sa isang traffic enforcer na sumita sa kanya sa pagdaan sa EDSA busway. Sakay ng puting SUV ang babaeng nakasuot pa ng uniforme ng Philippine Army nang dumaan sa EDSA carousel noong July 2. Paliwanag ng sundalo na pilitan siyang dumaan sa EDSA bus lane dahil sa pagmamadali at malilate na siya sa conference sa Taguig. Pero hindi siya piniligtas ng enforcer at hiningi ang kanyang ORCR. Dahil dito sinubukan itong suhulan ang mga traffic enforcers, ngunit sa halip na tanggapin ang pera ay tinikitan ito at ipinahila ang kanyang SUV sa impounding area ng LTO. Hindi no, lalo siyang hindi napasama talaga sa conference. Patay ang isang traffic enforcer matapos sagasaan ng bus na kanyang sinita sa Dasmariñas City, Cavite. Sa kuha ng CCTV sa lugar, nakitang biglang lumihis pakanan ang isang bus sa direksyon ng nagbabantay na enforcer. Dumiretso pa ito ng bahagya at nang huminto ay dito na nakita ang naiwang nakahandusay na enforcer. Sa ulat po ng pulisya, pinapahinto sana na enforcer ang bus dahil sa paglabag sa no loading policy sa lugar. Tinangkapan tumakas ng driver ng bus at nakipaghabulan sa mga otoridad pero kalaunan ay nahuli rin at naaresto sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Pero kung sinadya, ewan ko kung reckless imprudence resulting in homicide to. Baka pwedeng imbestigahan pa to ng mabuti ng ating mga otoridad. Grabe yun, ano? Ay nako. Samantala, patayan 3 magkakapatid sa sunog naman sa kanilang na nangyari sa kanilang bahay sa Maasin, Iloilo. Ang mga biktima ay may edad 6, 5 at 1. Batay sa report, na-trap sa loob ng kanilang bahay sa barangay Dalusan ng magkakapatid dahil 2 sa kanila ay hindi nakakalakad dahil sa may polio. Samantala, nakaligtas naman ang 2 pa nilang kapatid na babae na edad 8 at 12 taong gulang. Nangyari ang sunog dakong alas 10 ng gabi kung kailan wala ang kanilang mga magulang na nakikipaglamay sa kanilang kapitbahay na namatay. Ayon sa ina ng mga biktima, nalimutan niyang patayin yung siga malapit sa kanilang bahay na kanilang sinindihan para ipantaboy sa mga lamok. Saklap, ano? Saklap. Nakipaglamay lang yan, ha? Nakipaglamay. Halos kumpleto na umano ang senatorial slate ng Administrasyong Marcos para sa midterm elections sa susunod na taon. Napaulat, kakandidato sa ilalim ng Bagong Pilipinas sina Senators Bong Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid, si Francis Tolentino at Amy Marcos. Kasama rin sina dating Senators Vicente Soto III, Ping Lacson at Manny Pacquiao, DILG Secretary Benher Abalos, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Las Piñas Representative Camille Villar. Sinasabing ang Medal of Valor awardee na si Colonel Ariel Querubin ang kukumpleto sa Bagong Pilipinas senatorial lineup. Ilan na yon? Kumpleto na? Kumpleto na yun. Si Senator Amy kasama. Tingnan mo, administration candidate pala si Senator Amy. Kaya nga. Susunod! Tito Bo! Sino itong poging aktor na mahal ang dati niyang misis pero hindi kinaya ang mapagkunwaring hindi kinaya ang magkunwaring lalaki kaya nagladlad na. Naku! Bago ba ito? Meron na naman bang ganito? Meron na naman. Meron ng ganyan dati Meron. Sino yan? Si Bibi, Gandang Hari. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:23. This time check is brought to you by Balita. Kumbachero. Ano nakala? Papakasungit. Galit Papakasungit naman. Hindi, napapansin ko lang. Ba't ba may mga tao na parang takot magbangko? No? Yung bang nilalagay lang yung pera nila sa wallet o kaya sa bahay? Oo nga, maraming ganyan. Baka nai-intimidate, kumbachero. Baka iniisip pangmayaman lang yan, yung pagbabangko na yan. Pero isang malaking misconception po yan, mga kababayan. Lahat po ay welcome sa bangko kasi pinagkakatiwala natin ng pera sa kanila. Tapos syempre,
may mga benepisyo rin naman tayong nakukuha in return. Tama yan, kumbatsero. Wag po kayong matatakot pumunta sa bangko. Kasi sa BDO, laging may nakaantabay na customer relations officer o assistant para sa ating transactions. Sakaling hindi nyo alam yung gagawin. Ayun, oo. Kahit po doon sa paggamit ng mga digital services nila o yung machines, tuturuan din po nila kayo. Galing nga ako sa BDO kahapon, kumbatyero, dyan sa Quezon Avenue. Nakita ko pati guard. Marunong, tinuturo, inaasistihan yung mga pumapasok doon sa bangko. Magaling yung manager dyan, si Tina. Si Tina C. Subukan nyo po at pag nandun na kayo sa BDO, tiyak magiging komportable kayo sa tulong ng mga BDO frontliner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:31, tuloy ang mga pangunahing balita. Pumalo sa 60 milyong piso ang pinsalang iniwan ng China sa barko ng Pilipinas sa pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner, kabilang dito ang mga sinirang equipment at ninakaw na mga baril ng China Coast Guard mula sa mga tauhan ng Philippine Navy. Sinabi ni Browner na pinag-aaralan din ng AFP na singilin ang Beijing sa pagkaputol ng daliri ng isang sundalo. Sumulat na umano ang AFP kay Defense Secretary Gilbert Chodoro na siya namang nakikipag-ugnayan sa DFA o sa Department of Foreign Affairs para sa hihinging danyos ng Pilipinas. Sinusubukan ng pasukin ng China ang edukasyon, negosyo, media, LGU at iba pang sektor sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner matapos ang first semester command conference ng Sandatahang Lakas sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni Browner na tinatangka ng China na impluwensyahan ng bansa para magulo ito nang hindi pumapasok sa totoong giyera sa pamamagitan ng tinatawag na United Fronts Works Strategy. Kasama sa mga tinitingnan ng AFP na ginagamit ng China ay ang mga scam hub o illegal na Philippine offshore gaming operations. Pasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, business, even the media, local government units, and so on. Kaya ang pangontra po natin dito sa mga United Funders nila is that we are going to try to gather information from all of this, and then we're going to give the proper agency. Yan po ang tinig ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang pangunahing proyektong infrastruktura ng pamahalaan para palakasin ang ekonomiya at turismo dyan sa Eastern Visayas. Sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga mangingisda at magsasaka na naapektuhan ng El Nino, tinukoy ng Pangulo ang patuloy na pagtatayo ng 2.57 billion Tacloban Airport. Ayon sa Pangulo, hangad niya na sa pagdating ng 2026 ay matapos at magdala ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan ang mga proyekto sa pagpapaunlad ng Tacloban Airport, pagtatayo ng new passenger terminal building phase 1 and 2 at pag-aasfalto sa runway at ang airport perimeter road. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa inyong lalawigan. Kung hindi, ito ay pagtiyak din sa seguridad at katiwasayan ng inyong komunidad. Sa pagtutulungan ng ating kasundaluhan at kapulisan, patuloy tayong nagdadagdag ng puwersa sa ilang lugar sa Leyte upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan dito sa atin. Higit sa lahat, ang ating patuloy na pagkakaisa ang magdadala sa atin tungo sa mas magandang bukas. Si Pangulong Bongbong Marcos.
Lilikha ng 200,000 dekalidad na trabaho ang mga foreign trips ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mula ito sa mga naselyuhang investment ng Pangulo batay sa pagtaya ng DTI. Maaari pa niyang lumobo ang nasabing bilang depende sa magiging development ng commitments mula US, Brunei, Vietnam, Australia, Germany, Czech Republic at Singapore. Sinabi ni Secretary Laguesma na batay sa survey ng PSA, gumanda na ang employment at underemployment rate sa bansa na ang ibig sabihin ay nabawasan ang mga jobless. Ipinagtanggol ng pinakamalaking business group sa bansa ang 35 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Enonina Mangyo, Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, makatwiran ito kaysa sa panukalang 100 piso na tinawag niyang sobra-sobra at magre-resulta naman ng pagsasara ng negosyo. Mahalaga rin anyang ikonsidera ang impact ng adjusted minimum wage sa mga negosyo magtataas din ng labor cost, lalo na ang micro, small and medium enterprises. Sinabi pa nito na win-win solution ito sa parehong employers at mga manggagawa dahil lahat naman anya ay apektado ng pagsirit ng inflation. Nagbabala ang PNP sa publiko laban sa nagsusulputang pekeng pulis na nag-aalok daw ng proteksyon kapalit ng pera. Ayan na. Ayon kay Inspector General Brigido Dulay, wala sa kanilang record ang mga natatanggap na ulat ng mga individual na nagpapakilala bilang pulis na nanghihingi ng pera kapalit ng proteksyon. Pwede nga ito, no? Oo. Pinayuhan ni Peking Dulay pulis ang publiko na agad na iulat ang mga peking pulis sa kanila. Ayan, meron po silang website, meron po silang cellphone. Ito yung cellphone. 0926 0310279. Ako pa nautusan. Ano daw yan? Ano daw yung para saan daw yan? Isumbong mo kay Brigido. Yung IAS. IAS. Para sa mga peking pulis. O kaya yung mga totoong pulis na sumasideline. Nagmo-moonlight. Yun. Alas 7:38 ang ating oras. Eto na sila. Metro Manila ngayon. Eto na ang mga fresh na fresh, well-rested, rejuvenated na mga RH reporters kagagaling lamang sa team building sa South Korea. Kaalaman nga tayo kung sige nga, anong pagbabago. Ang pagbabago, nagpuntahan kaagad sa Kadiwa Center. Bibili ng murang bigas. Dahil napalaki ng gastos sa Korea. Naubos ang pera. Sabi ni Edniel, hindi ako kasama. Unahin natin ang galing sa Korea na si RH27 Noche Kakas. Kamin Noche! Ka Jerry at Katunying, dito tayo ngayon sa Philippine Fiber Industry and Development Office dito sa lungsod ng Las Piñas, kung saan ay talagang bigas talaga nahanap ng ating mga kababayan dito sa Las Piñas. At dito sa aking likuran ngayon, Ka Jerry at Katunying, ito yung mga kababayan natin na maaga pa lang pumila para makabili ng murang bigas sa halagang 29 pesos ang kilo. At eto si Tatay. Tatay, anong oras po kayo pumila dito? 6 o'clock. Alas 6 pa lang. Oo, 6 o'clock Kajed Katunying. Pero ang pagbubukas, anong oras ba magbubukas? Pagbubukas ito mamaya-maya, mga 8 o'clock Kajed. Alas 8 pa. Meron silang registration at ang bukod tanging mga member ng PWD, 40, senior citizen at solo parent ang tanging makakabili. Si Tatay ba nakausap mo qualified? Oo, yung senior citizen. Yung kanilang ID, lalo lang na yung senior citizen. Ay, nasa likod mo. Yung kausap mo kanina. Ito si Tatay. Tatay, live po tayo sa DCRH World Med kasama si Kajered Katunying Anthony Taberna. Morning po. Good morning, Tatay. Ilang taon na po kayo? 47 po. 47? Hindi halata. Hindi halata.
Qualified ba daw ba kayo na makabili ng murang bigas? Pwede daw po, basta meron daw po kung dalang ID ng senior. So, kaninong ID ho yung dala nyo? Sa tita ko po. Sa tita mo? Okay. Pinabili na, parang gano'n, no? Parang pinabili ng tita nyo. Kasama nyo ba siya sa bahay? Hindi po. Magkalapit lang po kami ng bahay. Magkapit bahay. Pero sinong kakain ng kanin pagka naisaing nyo na? Siguro kung sa totoo lang po, maghahati muna ho kami. Ilang kaban ho ang bibili nyo? Ilang kaban? 5 kilo lang po. 5 kilo. Ayos. Salamat po. Okay lang yun. Ang importante pala, ang kailangan pala, Noche, may basta may ID ng senior, ganon. Kailangan talaga may ID dahil sa ngayon, top opening itong 29 pesos na kilo ng bigas. Para priority nila yung senior citizen, PWDs. Dapat siguro kapag nandiyan, nung mahaba naman ng pila, tapos maaga silang dumarating, yung, di ba, magre-register, mahaba pa, alas 6 daw, nandiyan na siya. Dapat meron man lang silang activities dyan, parang stretching man lang, exercise. Zumba, Zumba dyan. Dapat dito, may malugaw din O kaya agahan na lang ng Kadiwa Center. Yun nga ang tinanong ko kanina, yung mga namamahala dito ngayon na Department of Agriculture na pwede bang mas maaga dahil yung iba ay marami pang gagawin. Pero dahil ito pa yung unang araw. Pilot. Tama. Sunday. Hanggang Sunday ito ang murang bigas. Gaano karami na nakapila dyan ngayon? Marami na, mga mahigit 15 na Papakita na natin yung mga nasa 20 ang tansya ko, nasa 20. Yung iba, umuwi yung iba dahil kinuha yung kanilang ID at yung requirements. Pumunta dito kanina, yung PWD ID niya naiwan din, kaya hindi rin daw nila kasi alam na ganoon pala yung sistema, pero dahil malapit lang naman sila dito sa lugar kung saan ang Kadiwa Center, makakahabol pa sila dahil hanggang alas 4 ng hapon. Papasilip ko lamang yung bigas para makikita nila ng ating mga kababayan yung klase ng bigas dahil karamihan mga bumibili rin dito, yung mga nakatira dito sa BF Resort Village. Ayan pala, nagsusupot-supot na sila. Yung bigas, papakita ko, tutok lang natin yung camera. Ito yung bigas na napakaganda. Maganda. Maganda itong bigas na ito. Imported ba yan? Ito, kinikilo na nila, nire-repack na nilang mga Department of Agriculture itong bigas na kailangan saktong-sakto. Kailangan saktong-sakto talaga, ma'am, ng 5 kilo. Bawasan mo konti. Wala pa. Paano, halimbawa, tatay ko, halimbawa, senior, tapos nanay ko, senior, pwede ba kung nila silang dalawa? Pwede, ayun. Pwede, so 10 kilo yun? 10 kilo kagad yun? Oo. Dalang ID, kailangan na pumila dito sa Kadiwa Center. So ngayon, ay bukod dito sa bigas, murang bigas na 29 pesos, ay meron pa tayong mga murang gulay at prutas. Ayun, may repolyo, may ito naman sa Kadiwa Center, dito sa pinakagilid ng Perpida Building, dito sa Area Street, Barangay Talondos, sa lungsod ng Las Piñas. Lahat na sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Kakasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche. Ay, paalala natin sa mga taga-DA, kapag sinabing PWD, hindi yung hahanapan yung, pilay, kailangan pilay, pilay, o nakasaklay, o kaya bulag. Hindi. Meron hong mga binibigyan ng PWD, yung mga persons with disabilities. Minsan, hindi natin nakikita yung kanyang disability. Tama. Meron hong mga ganon. Yung palang may diabetes ngayon, pwede nang maging PWD. Hindi yung pajero. Hindi kasama yan. Hindi porket may diabetes ka, may PWD ka na. Kung may napinsala na ang diabetes sa katawan mo na ganun ba? Naging ano ka. Halimbawa, lumabo mata. Ayun, meron yun. O dito.
Hindi, nakakakita ka pa naman eh. Kaya yung medyo halos hindi na nakakakita. Ato. Kaya pag kukuha ko kayo ng PWD ID, tulad nung ginawa ng isang kilala ko, kakapaka, gano'n. Sa, kaya nabigyan eh. Paglabas, ang bilis yan. tumawid pa eh. Ay, nako. Eto pa, ang isang galing sa Korea. Metro Manila ngayon. Dito naman sa QC, sa pilahan ng murang bigas sa QC, RH52, Enyel Parosa. Kami Enyel. Jerry at Anthony, buena mano sa mga senior citizen. Itong 29 pesos na bigas na maagang ibinebenta rito sa Kadiwa Outlet sa NIA Compound sa Diliman, Quezon City. Pasado alas 6:30 pa lamang ng umaga kanina, nagsimula ng ibenta. Yun sana. Department of Agriculture ang mga tinakal na bigas mula sa sako sa NFA Rice dito sa isa lamang sa dalawang lokasyon ng Program 29 sa QC. Pero bago makapamili itong isang individual, kailangan muna niyang magpatala para masuri kung totoo nga bang pasok siya sa 4-piece o sa mga kategoryang senior citizen, solo parent o PWD. Kinukuha yung ID siyempre para ma-record ang kanyang pangalan dahil may limit ang purchase na bigas. 10 kilo bawat buwan at 5 kilo lamang sa bawat daan. Dismayado naman si Lola Amelia ng ating maabutan dahil lugi umano siya at hindi makapamakiyaw kahit sinadya pa ng gaya niyang senior citizen itong Kadiwa store. Pakinggan natin si Lola. Lalo pa sa pamasahe. Bakit? Sa Kamyas kami, tricycle, 50 na papunta rito. O, pauwi mo pa. Papahatin mo pa doon na chikitin. Mayroon din ditong mga sinubukang bumili ng bigas pero hindi naman pasok sa beneficiaries. Hinanapan ng ID kaya hindi sila nakakuha. Ayun. Bukod sa bigas, tuloy-tuloy rin ang bentahan ng ibang produkto rito sa Kadiwa, gaya ng mga gulay at mga processed na isda galing sa Bicol Region. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yung sinasabi natin, kumbachero, ito pilot to, unawain pa natin. Pero tinan nyo, galing pa sa Kamyas, bumiyahe pa, papunta doon sa NIA, gumastos sa tricycle, 100. One way, 50 sa tricycle. Talo nga, matatalo. Kaya dapat maging accessible sa mas maraming locations. Maraming lugar. Mas maraming locations. I-times ko mo yan. I-times 100 ka agad yan. Yan. Metro Manila ngayon. Ito, qualified ito, kumbachero. Yan, susunod na yan. Ito, pag pila nito, baka bentahan ka agad. 10 kilo ka agad. 10 kilo ka agad. Si RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Galaga nyo na, 40 anos. Grabe. Kumusta biyahe sa Korea? Boy, kumusta ang experience mo sa South Korea, sa team building? Hindi ako sanay kasi laki ako sa farm eh. Yung sinipon ako medyo malamig na konti. Pero parang summer, pero parang Baguio City. May natutunan ka naman sa team building. Tawa yung sinagot, mother. Okay, sige na. Marami. Tama. Jerry, dito sa Bureau of Plant in the San Andres District sa Maynila, sa Biquirino, ay maagang pinilahan to ng mga senior citizens, mga single parents, person with disabilities, at mga 4-piece beneficiary. Itong Kadiwa store sa lugar. Meron din matin dito alas 6 pa lamang ng umaga. Pero ang pagsimula namin din para makabili ng bigas ay alas 8 pa. Pero maaga pa lamang meron nang nakabili ng mga ibang produkto gaya ng gulay, nagbebenta ng mga itlog at meron nang bumili. Pero mas marami nakapila rito, Jerry, Anthony, yung bibili ng bigas. Unang dumating dito na may dumating 100 sako ng bigas sa bawat isa ay makakabili ng 3 kilo. Yun ang alam ng mga senior. Kinakailangan lang magdala ng mga valid IDs ng mga nabanggit na individual para hindi na sa mga makakapunta maaring pwedeng ikaanak na katunayan na meron sila mga membro ng PWDs. At makakabili ang mga residente dito sa
karamihan na nakakausap ko rito, Jerry Anthony, malapit lang dito. Meron isa, taga-Onyx pa, na masahe. Oo. At kung namasahe sila, makakabili lamang sila ng 3 kilo. 5 hanggang 5, pwede raw. Hanggang 5 kilo. Namasahe, nagtyaga. Pero karamihan Tricycle. na nakakausap ko rito. Oo, kapag nag-tricycle, ayun nga, balikan, 100. Maglalakad lang, okay Yung lang. yung nag-tricycle kanina, hindi na sila nag-tricycle, naglakad na lang. Kasi Lakad na lang. Lakad na lang, exercise. 50 pesos. Pero mahaba na kagad ang pila, no? Marami kagad nagpunta. Ito, marami na. Sa video na pinadala ko, napakarami ng nakapila. Ang pinakamaaga dito si Nanay, 75 years old. Si Aling Lita ay alas 6 na umaga. Pero yung pinakamatanda rito, si Nanay Encarnacion, 85 na. 85? Nako. Tindi, ano? Siya mula dito sa may vicinity nito. Naglakad Adi nagkakwentuhan kayo ng inyong mga kabataan, boy? Nung karanasan. Hindi, nagkwento sa ng karanasan. Sabi ko, Nari, ang lakas niyo pa. Para lang tayong 80 anyos 85 na siya at susumba pa raw siya. Aba! Hindi, ano? At dito na siya, may dala. Sino yung mga nagkakarga na yan? Boy, mawalang galang lang. Sino yung mga naka-blue na nagbubuhat? Mga pulis ba yan o mga Coast Guard? Ano ba yan? Parang parang sundalo. Sundalo? Yung, sila yung nagbaba ng bigas. Oo. Bigas. Nasa ito, yung mga nagbubuhat at least. Philippine Navy. Philippine Navy. Air Force kulay asul Air Force. Sila yung nagdala nasa 50 kilo, tapos pangalawang deliver nila yung truck nila nasa 50 kilo. 50 sako pala. At isang kapiraso lang si Nanay, ito yung 85 anyos Nanay, ilan po bibili nyo? Ilang kilo? Hindi ba, hanggang 5 daw, 5 kilo? Kaya po. Pero baka hindi ko mabuhat. Hindi nyo mabuhat? Oo nga. 85 anyos lang po kayo, no? Malayo bahay nila dyan? Gaano kalayo ang bahay niyo po rito? May palengke lang. Dito lang. Malapit lang. Malapit lang pala, boy. Pwede mo na ihatid. Baka magka-develop. Baka magka-develop. Para makabili na ng 5 kilo. Biyuda na kayo. 10 years na. Babuti hindi nyo naisipan magkasawa ulit. Ang ganun ba? Wala raw nagbabalak manligo pa 10 years na. Si Nanay Encarnacion. Yan pa rin yung sitwasyon. Dito sa at hindi pa sinisimulang magbenta nito mga bigas na 29 pesos kada kilo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Boy Dusales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Metro Manila ngayon. Ay, kumustahin natin yung nasirang navigation gate dyan sa Navotas na pumiperwisyo sa mga residente ron. Nagiging saninang baha. Yung bahain yung mga taga ron. Sa Malabon at Navotas. RH23, Edwin Duque. Kami, Edwin. Jerry, katunying sa muling pagbisita ni Mayor Jenny Sandoval dito sa navigation gate ay tiniyak nitong nasa 30% na lang para tuluyan ang maitaas itong nangimimbi itong navigation gate na nasira kamakailan sa Nabutas at Malabon River na nagresulta ito ng mga pagpaha sa tuwing may mga high tide tulad sa mga oras na ito. Hapon pa lang ay kasama na tumutok si Mayor Jenny para matiyak na matapos na itong repair. Pero hindi pa rin kinaya dahil titigil muna ng MMDA dahil sa lakas ng agos ng tubig dulot pa rin ng high tide. Ginamitan na ito ng crane pero hirap pa rin pang mahat na itaas at kailangan pang magdagdag ng isa pang crane pero pahirapan ang pagpasok sa mismong lugar kaya tinidiyak nila na sa araw na ito ay makalapit na isa para yung pagtaas nitong pinaka-gate
ay pantay yung pagtaas dahil itong kabilang side, itong kaliwa, ay halos hindi magalaw. Pero unti-unti lang, kaya kailangan pang magdagdag ng isang grade para kabilaan yung pag-angat nito. Pinayak ng alkalde na di na maunit pa itong nangyari ito. Dalabis na nagpiperwisyo sa mga nakatira sa bababang lugar itong Dampalit, Flores at ang kalapit pang mga barangay. Ang navigation gate ay nagsisilbing control ng tubig mula naman sa Manila Bay kapag high tide para maiwasang bumha ang ilang lugar, at control din ito papalabas ang tubig mula sa bahagi ng Gabanab at Quezon City kapag malakas naman yung pagulan. Ay sa kalde, kunti na lang at muli na itong maibalik sa maayos na operasyon. Itong navigation gate, tinayak din ito na tuloy-tuloy yung kanilang pagbumonitor sa bawat barangay upang masigurong maayos yung kanilang kalagayan sa panahon ng kalabitan. Tuloy-tuloy din yung pagbibigay ng relief goods para yung mga nahirapan at di makalabas at hindi makapaghanap buhay dulot ng high tide ay pagsamantalang meron pa rin nakakain at magagamit habang isinasaayos itong navigation gate na nasira na isang fishing boat na ipinilit umunoy daan para lamang makalusot sa nasabing lugar. Marami rin dito sa Malabon na ngayon mataas na yung tubig. Ako pa rin sa 23 Edwin Tuque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. Thank you, RH Reporters. Ay, happy birthday kay NEA Administrator Nani Almeda. Kuyang Nani, happy birthday. National Electrification. Kapitbahay nila, yung NIA. Nakikinig sa atin lagi mga pamilya ng NIA sa panguna ni Administrator Eddie Gillian. Attorney Al Agra, magandang morning, Secretary. Magandang morning. At pakibati raw, sabi ni Boss Mel Magno, ang mga duty officer ng BCIU Terminal 1, Sunriser. Ayan. At si Captain Ernie Villa na habang hindi ka mananalo, hindi ka aabutin ni Sherwin dahil helicopter ang dinadrive nito Hindi pwede, hindi ka makapag-sticker ng DZRH helicopter. Paradala na lang kita ng sticker, Captain Ernie Villa, na bumabati rin ng happy anniversary sa anniversary pala ng Hiraya Regiment. Pinamumunuan ni Colonel Richard Servito. Yan, Hiraya Regiment ang air wing ng Philippine Army. Happy anniversary. Ninong Dong Tolentino, magandang morning. At kay Speed. Hinay-hinay Speed. Nalaman na nila Speed. Nako. Na ginagamit mo ang pangalan nila Speed. Patay ka, Speed. Nangungulekta ka ba Speed para dun sa mga nandun sa Malacanang, Speed? Nag-overspeeding ka, Speed. Huwag ganyan. Meron ng mga nadali sa overspeeding. Lydia Sofia Canlas, happy birthday. Bye! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan. Susunod na. This time check is